Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Ako po si Pastora Rabel ng CRC Chess Daughter Church, at sa umaga pong ito ay tayo mag-aaral ng salita ng ating Panginoon na matatagpuan po natin sa Bilang 13 verse 17 hanggang 20. Tayo po ay bumasa, samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabi po sa verse 17, bago lumakad ang mga espiya, sila'y pinagbilinan ni Moises. Sa Nigib kayo dumaan, saka magtuloy sa kaburulan. Pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Tingnan ninyo kung malakas o mahina ang mga tao roon, kung marami o kakaunti. Tingnan ninyo kung mainam o hindi ang lupa, at kung may matitibay na muog o wala. Ang mga bayang tinitirhan ng mga tao roon, tingnan din ninyo kung mataba ang mga bukirin doon o hindi, at kung maraming punong kahoy o wala. Laksan ninyo ang inyong loob, at pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy mula roon. Noon ay panahon ng pagkahinog ng mga ubas. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin na patnubayan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita, at tunay pong ini-entrust po namin ito sa iyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kung mapapansin po natin dito po sa ating binasa, bago po umalis ang mga espiya na inutusan ni Moises para pumunta po sa Kanaan at tingnan kung anong kalalagayan ng Kanaan, siya po ay nagbigay ng instruction. So malinaw po mula po sa kanilang dadaanan, at bawat bahagi po ng lugar na yon ay kanyang pinatingnan na mabuti, maging yung mga bukirin, yung mga tao doon, yung kalalagayan ng lupa doon, kung maging po yung muog nila, pinatingnan po yan ni Moises kung matibay yung muog doon sa Kanaan, at lahat po ng area ng lugar na yon talagang pinagbili ni Moises na pag-aralan ng mga espiya na pupunta roon. At ano po ba ang relevant nito sa buhay natin sa ngayon? Ito po, kung ating pong pag-aaralan at titingnan itong ating binasa, malinaw po dito na napakahalaga po ng pagsunod po sa instruction. Dahil po, kung hindi po tayo susunod sa pinag-uutos sa instruction ng nag-uutos sa atin, maaring hindi po natin masunod ng maayos ang ating mga gagawin. Kaya ganun din po sa Diyos, kailangan po kung ano yung instruction ng ating Panginoon, dapat doon po tayo sumusunod. Dapat yung kalooban po ng Diyos ang ating sinusunod, hindi yung ating kalooban. At kapag po sinunod natin ang instruction ng Panginoon, tiyak na hindi po tayo maliligaw sa ating gagawin. Hindi po tayo magmi-mistake kung ano man yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga, diyan po nabuo yung obedience is better than sacrifice. Kaya nga, napakahalaga po ng pagsunod sa instruction ng ating Panginoon. At gusto po ng Diyos na kung ano yung gusto niyang ipagawa sa buhay natin, yun po yung gawin natin. Kaya malinaw po na hindi po yung kalooban natin ang nasusunod, hindi po yung gusto natin ang nasusunod, kundi po yung gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Yun lang po, at salamat po, at ako po'y samahan muli ninyo sa isang maikling panalangin. Salamat po, Lord, sa umagang ito, sa katuruan mo na tunay pong mahalaga po na kami po ay marunong sumunod sa iyong kagustuhan, sa kalooban mo, Panginoon. Marami pong salamat. Nagbabalik po kami ng pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. At muli po, welcome po muli sa programa po natin, at kayo po ay patuloy naming iniimbitahan sa ating morning devotion na Tinapay Mula sa Langit, at i-share din po natin ang salita ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, upang maging sila din ay makarinig ng salita ng ating Panginoon. Salamat po. To God be the glory.